Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, ano ang seraphim? At meron tayong concept na seraphim. Seraphim is a special order of angel described as a fairy beings who surrounded by God's throne, constantly worshiping Him in holiness and awe. The name means burning ones, symbolizing the purity and passion for God's glory. They serve as heavenly model of perfect worship, inspiring believers to revere God, pursue holiness, and deepen their devotion to Him. At makita natin ito sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Holy, holy is the Lord Almighty, the one on earth is full of glory. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, seraphim are mighty beings being devoted to God. So yung seraphim pala, isa po siyang makapangyarihan. Ibig sabihin ay devoted tayo sa ating Panginoon. At ngayon naman sa second teaching natin, seraphim reflect of the glory of God. So yung seraphim pala, nire-reflect nun yung pag-glorify kay Jesus. At ngayon naman sa third teaching natin, seraphim remind us how to privilege we are. So yung seraphim pala, i-remind niya tayo kung gaano tayo ka-importante at yung buhay natin. At ngayon naman sa ating application, first application, view yourself as special, made in God's image. So, tignan mo yung sarili mo bilang isang special na tao na gawa ng Diyos. Minsan kasi yung iba hindi nila tinitigyan na special yung buhay nila. At ngayon naman sa second application natin, value your identity as God's redeemed person. So, i-value mo rin pala kailangan yung identity mo bilang anak ng Diyos. At ngayon naman sa third application natin, visit the cross and visualize God's grace and love. So, kailangan mo rin pala mag-visit sa cross ng ating Panginoon at i-redeem lahat ng kabutihan niya sa buhay mo. At ngayon naman sa ating discussion, why are we more special than seraphim? So, special tayo dahil gawa tayo ng Panginoon. Walang ginawa ang Diyos na hindi special sa pamagitan ng kanyang mga anak. And sa pamamagitan nun, tayo naging special dahil binigyan niya tayo ng wangis kagaya niya, hindi gaya ng sa ibang mga nilikha niya dito sa mundo. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.